Panibagong insidente ng pagmamaltrato sa hayop ang kumakalat sa internet. At sa pagkakataong ito, isang litrato ng butanding na sinakyan na parang surfboard ang umani ng batikos. Nakatutok si Rebecca Reyes. Kumakalat ngayon sa Facebook ang litratong ito na nagpapakita sa isang butanding na tila ginawang surfboard. Kuha daw ito sa isang baybayin sa isang bayan sa Cebu. Simula nang i-upload ito no March 31, naging laman na rin ito ng iba't ibang blog sites. Ang whale shark o butanding ang pinakamalaking isda sa mundo. Tumitimbang ng mahigit kumulang 20 tonelada o katumbas ng isang bus. Sa kabila ng laki nito, tinatawag din itong gentle giant. Madaling mahuli at kilalang hindi nang-aatake ng mga tao. Pero napapabilang na rin ang butanding sa listahan ng mga endangered species. Patakaran sa turismo na kapag nakakita ng butanding, bawal itong hawakan o lapitan para hindi mabulabog. Ngunit sa mga litratong ito na patuloy na kumakalat sa internet, nakakaawa ang isdang ito na tila tinalian pa sa buntot. Dito sa pagtali, magka-qualify siya na maltreatment under yung Wildlife Act, yung Republic Act 9147. Sa pagtali, pwede rin mag-qualify siya as possession, capturing, dahil nasa control mo 500 pesos na multa, pero meron ding imprisonment from 6 months to 4 years. Marami tuloy ang nagpahayag ng galit sa pag-upload ng larawan. May gumawa na rin ng Facebook page na naglalayong itigil ang pagpapakain sa mga ito. Kailangan hindi pinapakain kasi kailangan merong feeding pattern itong mga whale sharks. Sila dapat yung nagpo-forage ng kanilang sariling pagkain. Yun ang pagiging nakaklasify sila as wildlife dahil doon. Gaano man daw kalaki ang mga butanding, hindi ito tamang sakyan ng mga tao. Yung sa case kasi ng whale shark, hindi siya pareho ng mga whales na may mga buto o skeletal system. Lahat siya cartilage lang. So yung whale shark mismo, pag na-strand siya sa mababaw na tubig, kahit siya mismo hirap siya, i-support your own body niya. So how much more na may nakaapak o nakatungtong na mga tao dun sa likod. Plano ngayon ng BFAR at WWF na magpakalat ng tamang impormasyon ukol sa dapat na pangangalaga at pakikitungo sa mga butanding. Rebecca Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman po sa asawa ng mangingisdang nakahuli sa butanding, pinakawalan na raw nila ang dambuhalang isda. Hindi raw nila intensyong gawing katuwaan ng butanding kaya humihingi po sila ng tawad. Nangyari po yun sa bayan ng Bolhoon na balak ngayong gumawa ng ordinansa para proteksyonan ang mga butanding. At samantala, balik ensayo na si pambansang kamao Manny Pacquiao para sa sagupaan nila ni Timothy Bradley sa Hunyo. Pero bukod sa pisikal na paghahanda, pinagtutuunan din daw ng pambansang kamao ang kanyang kahandaang espiritual. Nakatutok si Chino Trinidad. Unti-unti na sinisimula ng defending WBO welterweight champion Manny Pacquiao ang paghahanda para sa laban kay Timothy Bradley sa June 9. Nobyembre 2011 pa nang huling sumampas sa ring si Pacquiao nang talunin niya sa pamamagitan ng majority decision si Juan Manuel Marquez. Kahit pa may 2 linggo pa bago ang pagsisimula ng nakagawiang 8-week training program, sumabak na si Pacquiao sa kanyang road workout sa pamamagitan ng short run paikot ng plaza ng General Santos. Sinundan niya agad ito ng maikling shadow boxing upang hindi manakit ang kanyang katawan sa oras na magsimula na ang kanyang mitts work sa pangasiwa ni Coach Freddie Roach na darating sa bansa sa Abril 15. Isa sa mga pagtutuunan ng pansin sa nalalapit na training camp ni Pacquiao ay ang problema nito sa pamumulikat ng kanyang mga binti na higit na nakaapekto sa kanyang pagkilo sa kanyang huling 2 laban kontra kina Shane Mosley at Marquez. Upang kumpleto ang kanyang paghahanda, hindi lamang ang physical, ngunit pati na rin ang kanyang spiritual preparedness ang pinagtuunan ng pansin ni Manny na ginamit na rin ang pagkakataon upang ipamahagi sa kanyang mga kababayan ang mga salita ng Diyos na bahagi ng kanyang Lenten message. Just as man is destined to die once and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. Then he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng senakulo sa ating bansa, katulad ng ginaganap ngayon sa Malolos sa Bulacan na pwedeng mapanood ng publiko. Meron ding senakulo sa loob din naman ng Bulacan Provincial Jail. Mula sa Malolos, Bulacan, Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Mike, kakaiba ang sinakulo na ito na ginagawa dito sa Kapitolyo o sa plaza ng Kapitolyo dito sa Malolos, Bulacan. Ang kakaiba po ito dahil ginagamitan ng sayaw at kanta at meron pang video wall ang mga nagpapalabas para mas mapaganda ang kanilang presentation at bukas din po ito sa publiko at 38 years nang ginagawa ng mga gumaganap. Samantala, isa pa pong sinakulo ang nagaganap ngayon dito sa Bulacan Provincial Jail at ito naman po ay pinagbibidahan ng mga inmates. Siya si Rosendo Silva, 5 taon na sa kulungan matapos makasuhan ng punay pagtutulak ng iligal na droga. Pero ngayong gabi, siya ang gumaganap na karakter na Hesukristo sa sinakulo sa loob ng Bulacan Provincial Jail. Ayon kay Rosendo, 2 buwan niyang pinaghandaan ang kanyang papel na malayong-malayo raw sa kanyang tunay na buhay. Yung pagtulong ni Jesus, doon po sa mga kawal niya, yung mga pinapangaral po niya sa mga tao. Apo bilang Hesukristo po, yung para ipakakita sa mga tao yung talagang ganapin bilang isang Hesukristo. Nag-audition pa para sa kanilang papel ang mga bida sa sinakulo. Si Rainier Lineses ayaw raw noong una sa kanyang papel na Judas. Pero may napulot din daw siyang aral sa disipulong nagtaksil kay Kristo. Isa siyang sakim, ganit. Isa sa mga madalas puntahan ng mga bakasyonista ang Boracay. Pero pahirapan na raw ang paghahanap na matutuluyan doon dahil puno na o ika nga ay fully booked na ang mga hotel. Mula sa Boracay, nakatutok live si Katati Bayan. Kata, kamusta dyan? Mike, aabot na 85,000 na asang bakasyonista dito sa Boracay ngayong Semana Santa. Kaya naman ayon sa mga hotel owners ay November 2011 ay fully booked na sila. Kaya sa mga naninirahan dito ay pinaparenta na rin nila ang kanilang tirahan para sa mga bakasyonista. Si Boy So na may-ari ng isang hotel sa may beachfront ng Station 2. Nobyembre pa lang daw noong 1 taon. Marami na nag-advance booking para sa Semana Santa. Kaya wala na siya maibigay na accommodation sa iba pang lumalapit sa kanya. Maging ang budget hotel na ito sa Station 1 ng Boracay. Ang mabibigay lang daw nila accommodation ay pang overnight lang ngayong Lunes Santo. Ayon sa may-ari na si June Bautista, kung wala na talagang matuluyan, pwede naman magtayo ng tent sa kanyang bakuran. Punuan na ngayon, so paliban nila siguro after Holy Week na pumunta sila dito. Ayun. So next week, after Holy Week, by Monday siguro, actually marami na rin vacant. Sakay ng tricycle, nilibot namin ang mga bahay sa Barangay Balabag na pwedeng matuluyan ng ibang bakasyonista. Marami sa mga residente, kinonvert ang kanilang bahay para maging mini resort. Actually, instead of the whole year na wala naman siyang tao, di ba? Or para mag-generate ng income to pay the taxes and everything. Imbis daw mag-book sa mga hotel sa beachfront, ang kanyang lugar pwedeng lakarin papunta sa beach. Si Aling Sheila na residente rin ng Aklan, binuksan na rin niya ang kanyang boarding house para sa mga bakasyonista. Bahay naman kasi talaga namin yun nga lang kasi maraming mga bakasyonista, tapos yung iba mga OJT, parang dagdag income na rin. So, pinaupahan namin yung buong bahay namin. Mike, kung gusto talaga ninyo pumunta dito sa Boracay, dapat 3 to 6 months prior ay nakabook na kayo. Paalala lang ng mga ilang mga hotel owners, kung gusto talaga nyo bumisita dito, ay magiging maluwag ang room occupancy starting next week. Ay hindi naman talaga kailangan makipagsabayan dito sa Semana Santa kung talagang gusto niyo pumunta dito sa Boracay. At yan muna ang latest mula dito sa Boracay. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Katati Bayan.